pero kakayanin natin yan. Okay? So, mag-ano na lang ako ng ating consultation. Okay? Kung makikita ninyo, 'di ba, hindi ako nag-a-announce kasi gusto ko lahat nasa same page tayo. Walang naiiwang group. Though meron talagang naiwan na, ewan ko kung isa, kasi nagkaroon sila ng problema sa kanilang control, sa kanilang experimental group. Okay? So, allow me to share my screen. Sorry, hindi na ako marunong mag-share ng screen. Sige, nga. Nakalimutan ko na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan. Sige. So, ito ang nag-best in experimental research. So, makikita nyo naman that ang paper nila, sige, scan natin, is very clean. Okay? Sobrang linis ng papel na yan. Kaya isa yan sa, kaya yan naging best in experimental research. Okay? So, explain ko naman kung paano siya gagawin. Mukha lang siyang matrabaho. Pero kung magbibigay ka naman ng effort, magiging madali lang yan. Kaya guys, 1 week lang to. Okay? So, magko-consultation na tayo. Okay, ulitin ko, 1 week lang po to tatapusin. Kaya sana yung mga kagrupo na hindi nagpa-participate, galaw-galawin ang baso, okay? Galaw-galaw ang baso kasi pairwise, wag muna tayong pumunta sa mga abstract, okay? Sa huling na yan, kapag ipapabookbind na sa acknowledgement, wag muna dyan. So, dun muna talaga tayo sa pinakakailangan. Okay? So, makikita ninyo sobrang clean ng papel na to. So, dito tayo sa introduction. Okay? Ayan. Ano bang ilalagay dyan sa introduction? Okay? Sa introduction kasi kung makikita ninyo, ang title kasi nito is, nakalagay dyan is, diba, The Effects of Motivational Videos on the Level of Self-Efficacy Among Grade 12 Students. So, ang kanilang program dun is motivational videos. So, paano nyo aatakihin yung introduction? Okay. Pwede po bang mag-take down ng notes para hindi tayo pa ulit-ulit? Meron ba kayong ballpen dyan and notebook? Meron po ba? Ready na po. Makikita ninyo, merong pattern dyan. Ito sa introduction, wala tayong formula. Okay? Wala tayong sabihin natin na kailangan ito yung mauna, wala naman. Basta ang kagandahan kasi sa introduction, ang pinaka-importante, as a reader, dapat ma-introduce sila sa paper mo. Okay? So, ang una nating gagawin is you have to discuss your respondents. So, sino ba ang respondents dito? Grade 12, senior high school. So, sa grade 12 students, senior high school students, ano bang ganap nila sa buhay? Ayan, pwede nyo ilagay yan. So, start with the description of the respondents. Kumbaga, anong ganap nila, sabihin natin, what would be the issues, what would be the problems ng grade 12 students. Okay? So, nakikita nyo po ba? Okay? So, after nyong ma-discuss yan, i-relate nyo siya sa inyong variable. Okay, sa inyong dependent variable, which is the self-efficacy. Okay? So, halimbawa lang to ha, para lang may pattern kayo. Kung anong dependent variable ninyo is, sabihin natin kung motivation man yan or what. Pero I doubt walang motivation kasi gas-gas na yan. Okay, so nakikita nyo to, itong self-efficacy. So, i-relate nyo siya. Halimbawa, gagawa kayo ng kwento. Itong mga senior high school student, dahil na graduating student na, eto eme ko lang ha. Gawa ko lang to. According kay Clemente 2020, itong mga grade 12 student is they were so stressed out and minsan ang daming problem sa family. Bukod sa academics, madami ding problem sa family and so and so. And sinasabi na, according sa pag-aaral, sinasabi na may problema din sila sa self-efficacy. Okay? So, ano nga ba yung self-efficacy? Doon muna i-introduce yung unang variable. Okay? So, you will introduce the first variable, the self-efficacy in it. According kay Clemente 2020, ang self-efficacy is ito daw yung paniniwala ng isang tao na kaya niyang gawin yung isang bagay. So, i-relate mo ulit siya kay respondents. So, after nyo ma-relate kay respondents, di ba nga, nabanggit na may mga issues ang grade 12 students regarding sa self-efficacy. So, ayun, i-discuss mo yun doon. So, after ma-discuss ni self-efficacy, okay,
bumalik tayo dun sa independent variable, which is the motivational videos. Sa lagay kasi na to, motivational videos, okay? So, paano natin siya marirelate kay self-efficacy? Ikaw as a researcher, so, syempre nag-research ka, and according nga daw sa mga pag-aaral, na ang mga motivational videos daw is, sabihin natin, may kakayahan daw, may capacity daw to increase self-efficacy. Okay? Kaya ito yung ginamit nyo as a researcher. Okay? So, hindi tayo dito pwedeng gumamit ng I, we. So, the researchers tayo. Is it I ba is first person? Tama ba ako? Sorry Tama ba? First person ba yung I? O, so hindi tayo... I, So, we, and you, ma'am. okay. Okay, so hindi tayo pwedeng gumamit nun ha. So, we have to be formal when it comes to writing our paper. Okay? Nandoon ba tayo? Saka natin siya i-relate sa motivational videos. Okay? Sa self-efficacy, kaya nga kayo as a researcher, ginawa nyo tong, kumbaga ito yung pinili ninyo na maging program ninyo kasi nga according sa pag-aaral is, so papakita ko sa inyo yung ginawa dito nila Shenzhen. So, nakikita nyo naman kung paano nila pinresent. O sa senior high school, diniscuss din nila yung mga challenges, mga issues ng adolescents kasi senior high school is considered adolescents as well. So kung paano nila nirelate o self-efficacy plays a significant role. Diba? I told you na kailangan i-relate natin. Kasi ang mahalaga dito that the readers or the panelists will be introduced to your introduction. Kaya siya introduction, okay? So, makikita mo naman yung pattern nila. Okay, and then paano nila, ito, sinabi din dito yung diniscuss well nila, yung ano ba yung self-efficacy, detail nila. So, ang kagandahan, nakalagay sila, so in response, okay, and to, na-discuss din nila, nirelate din nila sa motivational videos. Meron bang sorry wala kasi ako dun sa window. Sino yung nagtanong? Sige. Si Waha, ano yun? Waha, do you have any question? Wala? Sige, proceed muna ako ha. Ayan. So, kung makikita ninyo, si self-efficacy, gumawa si researcher ng paraan, mga transitional devices, mga transitional words to connect the independent variable. Okay, kaya nga nakalagay sila dahil nga it has been mentioned, nakalagay sila in response, the present researchers would conduct the study in order to further determines yung effect ng motivational video sa level ng self-efficacy ng grade 12 student. Okay, tingnan mo nga sa ibang school sila nag-conduct that time. So very lucky kayo, hindi kayo nahihirapan doon. So, nagkakaintindihan ba tayo kung paano sa introduction? Ito guys, the introduction has no formula. Okay? Walang formula yan. I'm just going to give you some tips. Okay? Kasi ang introduction po is very important part sa research. Okay? Hindi yan yung binabaliwala. Napaka-importante yan. Okay guys, when it comes to explaining your variables, you have to make sure that you're going to utilize transitional devices. What do you mean by transitional devices? Yung gagawa ka ng mga relating words, halimbawa, in addition, moreover, or gumawa ka talaga ng transitional words para makonect yung dalawa. Make sure lang guys, don't forget to cite kung saan nyo pinagkukuha yung ilalagay ninyo sa introduction. Nagkakaintindihan. So, kung makikita nyo naman, well-cited tong introduction nila kanayong. Okay? So, very clean to. So, bibigay ko naman tong paper nila kanayong sa inyo. This could be your guide as well. Pero guys, do not paraphrase. Huwag nyo namang i-paraphrase to kasi malalaman ko. Pupunitin ko yan sa harapan ninyo. Alam nyo yan, guys. Okay? Ayan. Ito tayo sa statement of the problem. So, itong statement of the problem naman to, nabigay ko na to sa inyo, tama? Yung SOP. Okay? So, ito naman is gagayahin nyo lang to.
Gagayahin nyo lang to, iibahin nyo lang yung dependent variable. Okay? Kung motivation man yan sa inyo, self-worthiness man, ano man yung dependent variable ninyo, nagkakaintindihan ba tayo? Wala tayong problema sa statement of the problem, iibahin nyo lang yung dependent variable as well as the respondency and then kokopyahin nyo lang to. Okay? So sige, explain ko to. Pag sabing initial level, what statement of the problem? Pag sabing initial level, ito yung natawag nating pretest. Okay? Ano daw yung pretest? Kaya nga siya initial level, simula, di ba? Initial. Ano daw yung pretest? Nung pretest nila, ano daw yung level ng self-efficacy ng experimental at control group? Okay? Kapag attainment level, na-attain na nila, okay? So, ibig sabihin, nakuha na nila, tapos na the post test. So, binigay na ba ni Sir Herbert to sa inyo? Hey. Guys. Alin ma'am yung date? Yung data. Yes po. Ang in-advise ko lang kasi kay Sir Herbert, ang ibigay sa inyo is yung tawag dito, table. Naka-table ba yun? Yes po. Yes Okay. ma'am. Okay, good. Okay? So, ayan ha, i-explain ko ulit. Ano nga ulit ang initial level? The pretest. Attainment level, the post-test. O ano daw ang pretest level? Ano daw ang pretest? Result ng self-efficacy sa expert control. Okay? Sa attainment level to yung post-test. Okay? Ng self-efficacy. So, ito naman, is there significant differences between the pretest and the post-test? So, dito, ang inaalam dito ng experimental group. 4 yan ha, sorry, nagkamali lang siguro sa number 5. So, is there a significant difference between the pretest and post-test of the experimental group? Okay? Meron daw bang pinagkaiba yung pretest and post-test ng experimental group? Kumbaga, significant daw ba yung pinagkaiba? Tumaas ba? Or parehas lang, di ba? I have discussed this to you nung time ng prelim natin. Is there a significant difference? So, depende naman yun dun sa result ninyo. Okay? Ito yung inaalam dyan. Ito rin, at the same time, kapag based dun sa conclusion, kapag nakalagay sa resulta is significant, so we can assume that, okay, that the program talaga has the capacity to increase the self-esteem, okay, of the respondents kasi tumaas. Nagkakaintindihan. Dito rin tayo sa significant differences, okay, ng pre-test and post-test ng controlled group. So, titingnan din natin kung significant siya. Kung significant, ibig sabihin, may pagbabago talaga. Okay? Kumbaga, yung pagbabago niya is significant. So, dito naman, ang gagamitin natin dito guys, kasi baka itanong din ng panelist to sa inyo, ang sa number 4 and sa number 6, ang ginamit nating statistical treatment dyan, ang ginamit dyan ni Sir Herbert is independent t-test. Dependent t-test. Okay, sa number 4, ang ni-utilize dyan na statistical treatment is dependent t-test. Bakit po dependent t-test? Kasi same group lang. Okay? Pinag-compare natin yung pre-test and pinagbangga natin rather yung pre-test and post-test ng same group, ng experimental group. Nagkakaintindihan. And then next is, so number 6, we also utilize the dependent t-test. Kasi pinagbangga natin yung pre-test and post-test ng same group, which is the control group. Okay? Siguro naman nagme-make sense siya sa inyo kasi in-action nyo na siya, okay? Kumbaga ginawa nyo na siya. So dito sa 7 and 8, ang inaalam naman natin dito, yung pre-test ng experimental at control group. Okay, ang pinagko-compare mo, yung pre-test ng experimental at control group, same group ba to? Sa experimental at sa control group? Guys? No po. No, okay. Hindi siya same. Kaya siya,
ang gagamitin natin dyan is independent t-test. Okay, we utilize independent t-test kasi magkaibang group yung binangga natin, as well as a number 8. So, na-differentiate nyo na how to utilize the dependent t-test and the independent t-test. Nagme-make sense ba? Okay, does it make sense? Gets na? Kasi the panelists would surely ask you regarding that. Okay? So regarding sa objective of the study, it's just the same, guys. Nakaano lang to. Parang naka-declarative form na sentence lang to. Kung dito kasi sa SOP, naka-interrogative form, okay, na sentence, patanong, ito naman naka-declarative lang. Okay? Gets? So dito tayo sa significance of the study. So, itong significance of the study, guys, who are the people na magigain sa study niyo? Sino mga relevant group of people that would benefit your study? Okay? So, in this case, kasi the students, the parents, the teachers, and the future researchers. Okay? So, tingnan ninyo sa studies ninyo kung sino ba. Nagkakaintindihan po? So dito, guys, sa significance of the study, okay, sana, guys, more than awareness. Okay? Kung makikita nyo dito, the findings of the study will directly help the students to gain knowledge regarding the effects and significance of motivation and be used as their guidance. So more than awareness, ha? Hindi lang parang sabihin natin maging aware sila na yung ganyan. Kumbaga, para magkaroon kayo ng ample amount of information kung paano nyo aatakihin sa significance of the study, isipin nyo na kayo yung magbe-benefit. Okay? Ako as a parents, ano kayo mag-benefit sa study na to? Ano kayo yung kahalagahan ng study na to sa akin? Ako teacher, ako ano kaya? More than the awareness itself. So kapag ikaw sa isang bagay naging aware ka, what would be the impact? Nagigets nyo ba ako kung paano siya aatakihin? So, since naging aware ako, ano yung magiging impact nito sa akin? Ano yung magiging influence nito sa akin? Kakaintindihan? So, dito naman tayo sa time and place of the study. Dito naman, pwede nyo gamitin tong format na to. Alamin mo, ilalagay nyo lang yung time and place of the study. Pero guys baka naman ang ilagay nyo, the time of the study is this semester and the place of this study is NCST. Parang awa nyo na, wag naman ganun. Dito kasi guys, sa place of the study, why did you conduct this study sa NCST? Huwag nyo nalagay dahil sabi ni Ma'am Clemente, hindi ganun ha. So, you have to find some studies, anong meron, okay, anong meron sa NCST, kung meron man kayo, okay, anong meron sa course na yun. Nagkakaintindihan po? So, dito tayo sa scopes and limitation. So, dito guys, mas maganda, diba? Dahil scopes and limitation siya, para organize tayo. On the first paragraph, you have to discuss the scope. Okay, ano ba ang scope? Pag sinabi mong scope, diba? Kumbaga yung sakop niya. So, kung makikita ninyo, ang nilagay nila dito, ano daw yung epekto ng motivational videos sa level ng self-esteem ng mga grade 12 student. Kasi scope yun. Gumamit ng quantitative research. Sa quantitative research, ano ang inyong research design? Through experimental research design. Okay? And then, nag-adapt sila ng questionnaire. Sinabi na sakop din nila yun. Nagkakaintindihan po ba? So you could use this pattern, pero wag naman guys yung talagang sentence na sentence ha. Gagayahin nyo yung sentence na yun, i-edit nyo lang yung mga kailangang i-edit dyan. So ibahin nyo naman yung construct ng sentence as much as possible. Okay? So, ano ba yung magiging limitation? Kasi dito, syempre, ang limitation ng study nila, syempre, limited lang sila sa motivational videos. Okay? Hindi sila pwedeng gumamit ng ibang video. And at the same time, limited lang din sila sa grade 12 students. Okay? Ayun kasi yung nagiging limitation natin. So what would be the limitation? Nasa NCST lang, kung tourism student lang, or CRIM students lang, bound lang kayo doon.
Nagkakaintindihan po ba? Uy. Okay, so dito na tayo sa definition of terms. Sa definition of terms, guys, those terms that are not familiar, okay? Those terms na kapag binasa ni reader, hindi masyadong magigets. Okay, and at the same time kasi, meron kasing mga terms na sabihin natin, kahit familiar, iba yung definition based doon kung sinong nagsabi. Okay, katulad ng extraversion, ibang extraversion ng ibig sabihin ni yung. Okay, so pwede nyo siyang ilagay dyan. Nagkakaintindihan? Basta yung, katulad nito, verbal persuasion, what does it mean? So dito guys, it should be operationally defined. What do you mean operationally defined? Kung paano siya ginamit sa studies ninyo. I-define natin siya kung paano ginamit sa studies ninyo. Okay, hindi siya binasa sa dictionary. Hindi siya binasa according sa ibang expert. Dinefine siya based sa pagkaka-define sa study niyo. And you have to make sure that definition of terms dapat sunod-sunod yan. I mean, alphabetical. And guys you have to make sure na gagamit tayo ng mga introduction na header. Kagaya nito, hindi tayo sa statement of the problem, hindi agad sila na what is the initial level. May mga parang sentence header tayo dito. Okay? So, kailangan yan, importante yan, may mga sentence header dyan. Okay, kung makikita nyo lang, hindi agad significance of the study, hindi agad student, parents, teacher. So, may mga sentence header yan. Kaintindihan? Okay, next. Kindly tell me if I speak too fast para medyo bagalan ko siya. Okay. Next is, ayan, sa conceptual framework. Itong conceptual framework, kasi pag sinabi mong framework, it could be your guide. As a researcher, that would be your guide. And ako kasi as a panelist, madalas akong tumitingin sa framework, conceptual framework, medyo magigets ko na agad yung takbo ng study. Okay? So, kung makikita mo dito, ito yung research phase. Okay? Ito yung takbo ng studies ninyo. So, ito naman makikita ninyo, pwede nyo naman tong i-pattern lang kasi ganda naman tayo lahat. Okay? Sa pre-test, okay, both control group and experimental group, and then program treatment. Sa control group, hindi mag-undergo ng any other session. Sa program and treatment, magpa-participate sila in session. Pwede nyong gayahin to, itong pattern na to. Okay? Sila nga nun, wala silang pattern, sa totoo lang. Diniscuss ko lang talaga yan. So, itong pattern na, itong ginawa nila to, talagang sariling sikap nila yan, guys. Kaya imagine niyo, you guys are lucky kasi kami yung kauna-unahang nag-experimental research dito sa NCST. So, wala kaming blueprint. Kayo, binibigyan ko kayo ng blueprint. Kaya sana, syempre, I'm expecting something sa inyo kasi sila noon, wala talaga silang pattern at all. They would just rely sa sinasabi ko. Okay, ngayon, meron kayong blueprint, meron kayong pattern na susundan. So, sana naman, ina-expect ko mas maganda sa inyo. Okay? So, kung makikita ninyo, sinabi lang nila dito yung magiging takbo ng study nila. Okay? Kung makita nyo, pwede nyo naman siyang sundan lang. Basahin nyo lang, pero please lang, do not even paraphrase lang. Kumuha kayo mag-construct kayo ng sarili ninyong sentence. Okay? You could go as detailed as possible. So, dito sa theoretical framework. Guys, sa theoretical framework, bumase kayo sa theory ng dependent variable ninyo. Kagaya nito, self-efficacy theory ni Bandura yung ginamit nila. Okay? So, dumepende kayo sa inyong dependent variable when it comes sa theory na gagamitin niyo. Pwede rin naman kumuha din kayo, mas maganda kung dalawang theory, kung meron din kayong magsasabi doon sa inyong
independent variable, which is the program, kung meron din kayo mahanap. Kagaya nung, di ba example ko sa inyo, yung the role of modeling sa self-compassion ng mga bata. Yung modeling din kasi is kay Bandura din yon. Tama ba ako? Si Bandura, alright. Okay? So, pwede ko din gamitin yung kay Bandura kasi modeling is part niya yun. Okay? So, nagigets ba ako? So, depende kasi yun sa pinagawa ninyong program. Okay, dun sa pinagawa ninyong program, you have to make sure, guys, na may makikita rin kayong theory doon. Kung wala naman, okay lang din, pero kasi hindi siya ganun ka-powerful. Ang kagandahan kasi sa theoretical framework, guys, it gives power sa inyong research. Okay? Kasi syempre, weaponize kayo ng theory. Nagkakaintindihan? So, ito kasi and then at the same time, sa theoretical framework, guys, you have to discuss as well, on the first paragraph, discuss what the theory is all about. And then, on the second paragraph, which is discuss why the theory is relevant to your study. Just like here. Okay? Bakit siya relevant? Bakit nyo siya ginamit? You have to justify why this theory is relevant to your study. Okay? Siyempre, hindi mo lang yan ginamit. Hindi mo lang yan piniling theory for the sake na may masabi ka lang na theory. Okay? Kailangan natin siyang i-relate sa studies ninyo. Nagkakaintindihan po ba? Gets po ba? So, okay na tayo sa chapter 1. Nagme-make sense ba? Hey. Uy. Yes, ma'am. Yes. Okay, sige. So, dun tayo sa chapter 2, which is the RRL. Ayan. So, ito yung medyo matrabaho kasi talaga you have to make a lot of readings here. So, sa local related literature, ang kailangan ko lang mga literature, syempre sa local lang. Dito lang sa Pinas. Okay? Sa local, pagsama-samahin nyo lang. Ma'am, paano ba yung paghahanap? Anything that is related to your study will do. Okay? So, ang gagawin nyo lang is, unang-una kagaya nito, ang kanilang dependent variable is self-efficacy. So, maghanap kayo ng self-efficacy na related sa mga adolescents, sabihin natin sa mga teenagers kasi part yun. Kaya nga siya related. Minsan kasi may nahihirapan yung mga bata sa paghanap kasi doon lang sila sa tinutumbok mismo. Minsan, paano kung ang M yung variable is bago? Ay hanap kayo ng medyo related, isalpak nyo lang dito. Siyempre guys, when it comes to compiling, okay, the related literature, you have to make sure naman na okay yung flow. Hindi yung basta pasok ka lang ng pasok. You could still use transitional devices as well. Okay? So, ayan, makikita mo ha. On the other hand, may mga ganyan sila. Hindi yung pasok lang ng pasok. Kaya, tingnan ninyo, nag-best in research paper to. It's because this paper is so clean. Knowing, second year lang din sila that time. They don't know anything about research yet. Pero talagang they ace this research. Okay, so syempre, may pattern kayo. Okay, so I'm expecting a lot from you. Syempre guys, dahil nga RRL siya, you have to make sure that this is well cited. Okay? So syempre, yung mga citation part, pwede nyo namang isearch sa Google kung paano mag-cite. Sino yung may tanong? Sorry. Wala ako sa window. Toledo, ano yun? Some question lang po. Di ba po pag po related, pwede po siya ilagay sa RRL. So pwede po kaya yung mga studies po about dun sa halimbawa po may sakit or na-hospitalize. Pwede rin po kaya ilagay yan. As long as related sa study, ha? Opo. Kasi kung hindi naman siya related, hindi na din siya pwedeng ilagay, okay? Kaya nga guys, sa related literature, binabasa talaga siya. Hindi may makita ka lang motivation dyan. Ay, pasok na to. Pasok na to kasi may motivation. Hindi, you have to read. Ay, mukha ano naman siya, related naman siya. Kasi guys, bakit important
this literature is your bank. Kumbaga, bangko ng RRL yan. Para kapag dating ng discussion sa chapter 4, dyan na lang kayo kukuha. Okay? Dyan nyo na lang i-discuss. Ang alamin nyo, kamusta ba ang self-efficacy ng mga adolescents, ng mga teenagers, sa mga grade 12 students, sa mga senior high school. Alamin nyo, hanap kayo ng mga study, ilagay nyo yun dyan. So, dito tayo sa foreign related literature. Sige, sino yung may tanong? Anyone? Sige, go. Ma'am, ilan po yung need na research ay tama research po? Dun sa US. Sa RRL, wait lang, tingnan ko lang kung ilang papers yung binagawa ko sa kanila na. Kasi ako, mas magandang RRL, mas madami, pero minsan kasi, hindi naman ganun ka-solid. So, dito, sige, kahit 2 to 3 pages, okay, 2 to 3 pages na RRL, okay na yon. So, pero make sure guys ha, at least 10 years, ha, huwag naman yung mga outdated na. Kasi minsan kahit outdated yan, maghanap ka ng, sabihin natin, latest na nag-cite. Lalo na ang mga theory kasi, ang mga theory, mga 1998 na, 1997, mga ganyan na yan. Pero kasi, ang technique doon, humanap kayo ng nag-cite, currently cite. Bawa, according to Bandura, ang ano nun is, sabi natin, nasa 1999, as cited by Clemente 2020, nagigets po ako. So, regarding sa citation, guys, madali lang naman yan. I-research na lang kung paano mag-cite. O kagaya nito, ang citation niya 2020, according to Clemente, tas open and close parenthesis 2020. So, may mga pattern naman yan. Saka usually, kapag naghanap ka naman ng related literature, nakasited na rin naman sila. Okay? So, ang gagawin mo lang, i-compile mo lang siya, pero still use transitional devices para naman hindi siya sabog-sabog. Guys, I'm reading your paper to tell you honestly. Kahit you can ask your mga senior, alam nila binabasa ko yan. Very detailed ako when it comes sa pagbabasa. Okay, kaya alam ko yan kapag ineme-eme nyo lang. Kasi kapag nagpa-consult kayo sa akin, it will be graded na. Ako ang mag-grade na yun. So, katumbas yun ng assessment 1 and 2 ninyo. So, kung babara-barahin yun, kasi isipin nyo, ay, kukonsult pa naman ni ma'am yan, babago-baguin pa naman. Hindi po graded na agad yan. So, you have to make sure na ipapasa nyo sa akin yan at as if, ayan na yung final output. Okay? So, as well as ganda rin sa foreign-related literature, syempre, sa mga foreign studies din, manap din kayo anything that is related to your study. Syempre, ito, self-efficacy ito, mga motivational videos, meron ba? Okay, and anong meron sa participants? So, ganun lang naman. Dahil nga, through experimental research naman siya, usually 3 variables lang yung hahanapin ninyo. Okay, the condition of the respondents, okay, the status of the respondents, in this case, the senior high school, and then next is the self-efficacy ng mga gantong age range, and at the same time, yung kanilang program. So, doon lang naman siya. Hindi naman siya kasi correlational research na ang dami-dami mo talagang RRL na kailangan. Nagkakaintindihan po ba? Okay? So, kapag may na-miss ako, pwede nyo naman tong basahin and then tingnan nyo na lang yung pattern. Okay? Sa synthesis naman kasi guys, this is a summary of the literature. Okay? So, ilagay nyo din yung significance, okay, ng literatures na yun, part din ng synthesis yan. Okay? Usually talaga, pinagsasama-sama natin. Kaya siya nakasynthesis, pinagsasama-sama natin yung mga literature na magkakapatid. Okay ba? According kay Clemente 2020 na ang self-efficacy, ito daw yung paniniwala mo na kaya mong gawin yung isang bagay. Okay, and according din kay Beller 2020, ganun din yung definition niya. Medyo malapit. So, pagsasama-samahin niyo siya. Okay? Kumbaga, sinisynthesize natin yung mga literatures. Okay?
So parang, ito syempre, hindi to yung sobrang haba talaga. Kumbaga nga parang summary lang. You have to make sure na talagang napapaliit natin. Di ba kasi bangko ng RRL. And then you're going to present it, sabihin natin, in a one-page bond paper, lahat ng literature na na-compile ninyo. Parang ganun. Okay? So, tingnan nyo naman, meron pa din silang mga in conclusion. Okay? So, tingnan nyo na lang din yung pattern dyan. So, sa limitation kasi guys, what are the limitations sa part ng researchers? Okay? Guys, ito kasi last time, tawang-tawa ako. Nilagay dito na ginawang diary. Ang mga researchers po is nahirapang maghanap ng local related. Hindi ganun ha. Hindi to diary. Nasasabihin nyo na you find it hard na maghanap. Okay? Ang limitation sabihin nyo lang na, sabihin natin limited lang sa local. Okay? Hindi nyo sasabihin yung hirap ninyo. Kasi nakaraan, tawa ko ng tawa. Which is reasonable naman kasi nga wala silang pattern, wala kaming pattern. They would just rely lang talaga sa sinasabi ko. Okay? So, kung makikita lang dito, kumbaga, sinabi dito na only few findings sa local related literature and lack studies pa. Kumbaga, kasi sa limitation, ang ilalagay nyo dito, the research gap talaga na mahirap talagang maghanap ng local literature. And dito rin pala sa synthesis, you could also include here the research gap. Ano ba yung research gap? Kasi sa research gap kasi, ito yung nagko-contradict yung iba't ibang literature. According sa gantong literature, sabi, ang self-efficacy daw ng mga college student is mataas. Pero sa gantong literature, according naman sa kanila, mababa yung self-efficacy. So, nagkakaroon ng research gap, diba? So, ilagay nyo din yan dyan. And then, at the same time, kaya nga kayo nagkaroon ng research gap, kaya nga may research gap, it's for you as a researcher na mag-research ka ulit. Kumbaga, mag-conduct ka ng research. Hindi naman para to prove, kasi nga na merong research gap, kaya ka magkakandak ng research. Nagkakaintindihan ba? Okay? And next is, okay na tayo sa chapter 2. Gets po ba? Yes, ma'am. Okay, so doon tayo sa chapter 3 na. Don't worry, ang chapter 5 madali lang. Copy-paste lang yun ng chapter 4. May part lang doon na may gagawin kayo. Dito naman sa chapter 3, syempre, kailangan natin ng sentence header dyan, ng paragraph header. Sa research design, sasabihin mo lang po kung anong research design nyo dyan. Pero make sure kasi that your research design is defined as well. Okay? So ano bang ibig sabihin ng true experimental design, research design, and ilagay nyo lang din kung sino nagsabi dito. Okay? Ito naman, pwede nyo itong i-copy-paste lang. Siguro naman, alam nyo na tong pattern na to. Gigets nyo na yan. Okay? So, kopyahin nyo lang yan. Kung makikita ninyo, diba? Sa, sino si P2 dito sa legend? The control group. Tama? Sa control group, they have pre-test. Okay? Pero wala silang treatment, post-test lang. Kopyahin nyo lang yan dyan. Ayan, binibigay ko na yan sa inyo, ha? And then the hypothesis as well. Sa hypothesis kasi, guys, pinattern natin siya doon sa ginamitan natin ng statistical treatment. Diba? I made mention earlier, yung SOP 4 and 5 natin, 5 and 6 natin, is ang ginamit natin doon is dependent t-test kasi same group. Tapos sa independent t-test kasi magkaibang group. Ito lang din yun. Dahil ang gagamitin natin is null hypothesis, so the null hypothesis is very humble. Humble lang siya. There is no significant difference. So gagayahin nyo lang siya ito. Same lang din, nilalagyan nyo lang na there's no significant difference between the pre-test and post-test. Ito kasi yung aalamin natin kung i-accept ba natin si null hypothesis or hindi.
Nagkakaintindihan. Guys, ito lang yung pattern ninyo. Babaguhin nyo lang dyan yung dependent variable. Okay? Mamaya ma'am, bakit there is no significant? Guys, ganun po talaga ang null hypothesis. Standard yan. Ang alternate hypothesis, there is significant difference. Positive ang atake. Pero ito, dahil null hypothesis siya, negative ang atake. Ina-assume ni researcher na walang significant difference. Okay? Pero titingnan natin yun sa magiging data ninyo. Sa magiging result. Gigets ba si hypothesis? Sa participants of the studies naman guys, i-discuss nyo lang, okay, kung sino yung participants ninyo and bakit kayo as a researchers, i-assume na lang natin na kayo ang pumili, okay? So, i-assume natin dito guys, halimbawa grade 12 students. Okay, anong merong issue sa grade 12 students? Bakit ito yung pinili ng studies ninyo? Kagaya dito, grade 12 students were chosen as a studies target respondent kasi nga, sorry, wait lang. Dilam lang ako. So dito sa participants of the study, you have to explain bakit ayun yung respondents ninyo. Siyempre guys kapag nag-explain kayo, dapat lagi kayong guarded ng RRL. Lagi kayong supported ng RRL. From the very beginning ng research ninyo, sa introduction pa lang, guarded na kayo ng RRL. Hindi pwedeng because we have observed na ang mga grade 12 student is sabi natin disturbed na, ang dami ng ganap, hindi po. Sa research, kailangan weaponize ng RRL. If you claim something, it should be supported by RRL. So, masanay na kayo na ganun talaga ang side. Okay, hindi tayo pwedeng bumase ng own observation natin. Kailangan meron tayong credible sources. O kagaya nito, sinasabi nila na grade 12 student kasi daw in the midst of the adolescent years, kumbaga ready na sila to embark on a new chapter in their lives. Vulnerable sila sa failure and rejection. So may sinite silang article, okay, to support the claim. Okay? So dito, they have also discussed as well the number of the participants. So 30 participants sila, 15 lang. Ito kasi guys, kaya medyo onti sila kasi part din kasi ng extraneous variable yun. They cannot decide. Okay, hindi sila magde-decide kung sino yung magiging participants nila, kung ano lang ibinigay sa kanila. And since kasi private school to, alam naman natin that sa mga private school is kaunti lang talaga ang mga students. Okay? Pero make sure balance yan ha. Yung iba nga pinayagan ko na kasi wala na naman akong magagawa. So let's go to gets ba dito? Guys kapag meron kayong na-miss, kindly read this paper and then you'll know the pattern kung paano siya pinresent. Okay? And regarding sa sampling technique, so syempre ang sampling technique natin is random sampling naman talaga. Okay? Kasi true experimental research yan. Kapag hindi yan random, ibig sabihin hindi siya true experimental. Diba? I have discussed ng prelim, ang true experimental is automatically random sampling ang gagamitin natin. Okay? Pero tingnan niyo naman kung paano, tingnan natin, basahin natin. The sampling technique, the best possibility of producing impartial representative sample. Okay, equal chance of being chosen. So, ang ginamit nila dito, fishball. Ewan ko talaga nag-fishball, sila dyan. Okay? Pero kasi sa atin, ang nilagay mo, ang ilagay nyo na lang na ako yung nag-randomly pick para sa inyo. Okay? Gets po ba? Okay. So, dito tayo sa research local and scheduled session. Siyempre, isa lang naman tayo ng research local. Okay. Lahat naman tayo sa NCST, College Department. So, dito naman,
the scheduled session are presented in the section. So, tingnan nyo lang din yung pattern o tingnan niyo kung paano nila ginawa. 10 to 11 a.m. session 1. Tapos session 2, same date lang din. Okay? So, depende kasi to sa school. Okay? Sa kanila kasi, 2 days lang binigay. Nung time kasi namin, almost 2 weeks kami nagkakandak ng almost 2 weeks kami nagkakandak ng intervention. Eh, tingnan nyo lang yung pattern kung paano siya ginawa, magigets nyo din naman yan. Dito tayo sa instrument. Okay? So, sa instrument, yung ginamit nyo lang instrument. Okay? I-discuss nyo lang kung anong sinusukat ng instrument na yon. And syempre, ayan, makikita nyo naman, respondents are given a 4-point scale ranging from, okay, diniscuss nila kasi yung instrument dito, na 4-point Likert scale daw yung instrument. Okay? Syempre, ilagay nyo din kung sino yung developer ng instrument. Guys, you are not the developer, ha? Everything has adopted lang. Walang nag-develop ng research, or rather, walang nag-develop ng instrument. Okay? Baka nag-take kayo ng credit na kayo yung ginawa. And ito naman sa data gathering procedure, guys, the very process ng ginawa ninyo. Okay? Yung pinaka-process simulat sa simula. Ito kasi sila, nagkaroon pa sila ng approval letter. Pero tayo, paano ba kayo nagsimula? Paano ba kayo nag-isip ng title? No, hindi pala title. Paano ba kayo nag-conduct ng collection ng data? So, nagkaroon ng research proposal dito. Okay, yung title nila has been accepted, yung programs nila na verified na ng validator. So, syempre, wag na tayo magpagka-plastic na sinay ng mga program chair kasi hindi naman kayo nag-undergo ng ganyan. Mamaya may mabasa ako, ha, na nilagay nyo na sinay ng program chair. Wala tayong naging ganyang process. Okay? Basta ang lagay nyo na lang yung pinaka naging process natin sa pagko-collect ng data. So, pwede nyo rin namang gawing pattern to, itong research na to. Tingnan niyo kung gaano ka-clean tong paper na to, kaya to naging best in experimental research. By the way, ha, meron tayong best in experimental research. And alam ko they are awarded for this. Hindi lang ako sure kung saan sila in-awardan, kung sa multi-purpose or sa nung nagkaroon ng event yung okay. So, nagkaroon din sila dyan ng chart. Ito naman guys, validity lang to, ha. Wala tong validity of the study. Validity lang. Validity and reliability. Kasi itong validity na to, yung psychometric soundness ng kanilang instrument. How valid is the instrument? Okay? So, nakalagay dyan, nag-adapt sila ng scale. Okay? And dito kasi guys, you have to make sure na it has been validated ng mga experts. Nilagay din naman nila dyan. Okay? So, they have to make sure that every item pertains talaga dun sa gusto nilang sukatin. Sa reliability naman kasi, guys, sa reliability, you have to do research. Ano ba yung reliability? Okay? Ano yung reliability coefficient ng inyong instrument? Ano ba yung Cronbach alpha nila? So, dito, 0.84. Okay? So, dahil nga merong mga subscale ata yan, so yung iba, 0.70. Okay? So, nagkakaintindihan po ba? Etong reliability, hindi kayo gagawa nito. Basahin nyo yung description ng instrument na inadapan ninyo. Makikita nyo yun doon. Gets? Sa statistical tool, gayahin nyo lang yan, guys. Etong mean, para kasi to, kaya tayo gumamit ng mean, kasi inalam natin yung attainment level, yung initial level sa attainment level. Ang ginamit dyan ni Sir Herbert mean. Okay? So, itong dependency test, I have discussed that, as well as the palagay na lang din ako dito, ito pala yung independent test.
Okay, ito naman kasing percentage, inalam nyo din kasi yung percentage level. Okay? I-discuss ko yun sa chapter 4 kung saan makikita yan. Okay? Gets po ba? Ito, kokopyahin nyo lang to. Ha? Gagayahin nyo lang yan. So, dito na tayo. So, dito kasi medyo talaga super mag-iisip kayo. Dito mapipiga talaga yung isip ninyo. Yes, Shenrik, ano yun? Kailan na talaga yung coding? Ano, hindi. Yung header, hindi pwedeng i-copy, ha? No. Hindi pwedeng parehas na parehas kayo. Okay? Sila nun, iba-iba sila kasi talagang they would just rely sa sasabihin ko, wala kaming blueprint nun. So, mag-isip kayo. Okay? So, dito tayo sa chapter 4. Guys, paalis na lang yung percentage kasi wala palang percentage dito. Kasi hindi naman tayo gumamit ng demographic profile. Hindi naman natin tinanong yung age nila or whatsoever. So, remove, guys, the percentage. Okay? Pag nakita ko yan sa first consultation natin, hindi kayo nakinig, may minus kayo. Okay. So guys, sa chapter 4 kasi, sasagutin na natin si objectives of the study. Diba ang objectives natin, ano yung initial level, attainment level, is there any significant difference? Ganito ba yung binigay sa inyo ni Sir Herbert? Nakaganyan. Anyone, tama ba? Item 1, item 2, item 3. Ganyan ba? Same, okay. So, ayan yun ha. So, kung makikita ninyo, it has been, ang tinatanong kasi dito sa problem 1, ano ba ang initial level? Kapag sinabi natin initial level, yung pretest nila, we're talking about the pretest. Okay, ano yung result ng pretest nila regarding sa self-efficacy level ni experimental at control group? So, regarding tayo sa experimental, so ayan, presented yan dyan. So, makikita ninyo that the question per item is presented as well. Hindi lang item 1, siya nakalagay talaga dyan. Okay? So, kung makikita ninyo, ang naka-bold is yung pinakamataas. Kasi guys, bakit ayun yung naka-bold? Kasi dyan lang tayo magpo-focus sa discussion. Bakit kaya ito yung item na pinakamataas? Okay, as well as the result. Kasi ang tinatanong, ano daw ang initial level ng self-efficacy ng XP control? So regarding sa XP, if I were to ask you based on the result, it is 3.35. So what would be the verbal interpretation? Strongly agree. So kung tinanong, ano daw ang initial level, ay mataas. Based sa result, mataas pala ang pretest nila, ang initial level ng self-efficacy ng mga grade 12 students. So, doon papasok ang inyong discussion. So, kung makikita ninyo, the experimental group's initial level of self-efficacy is displayed in the table. Yung first item, just like what I've mentioned, first item will be discussed. Kasi ayun yung pinakamataas. Okay? 3.80. Sabi nakalagay dito. And then, 3.80 yung sa first item. And ang verbal interpretation niya is strongly agree. Okay? Nakalagay dyan, I am convinced that I'm able to successfully learn all relevant subject content even if it's difficult. Okay? So, ayan. So, ikaw as a researcher, grade 12 students, bakit kaya sa tingin ninyo, ito yung naging pinakamataas? Ano yung ini-indicate nun? Ano yung pine-pertain nun? Kasi guys, dito sa chapter 4, you have to put your own implication. Pero guys, just like what I've mentioned, the implication should be supported with RRL. Hindi kayo pwede kasi based sa observation ko, magagaling ang grade 12, hindi po. Tingnan natin how it's presented. So this may indicate, kaya nga nakalagay dyan, may. Okay, hindi natin totally ina-assure na this indicates or this implies or more likely, kaya gumagamit tayo more likely ng mga terms. Ayan, kung makikita ninyo, more likely. Hindi natin pwede talagang i-assume, ha? Kumbaga may possibility lang. Ayan, so this may indicate that the majority of the respondents are more likely confident
in their ability to learn all relevant and important subject material even it's challenging. Okay, this is likely due to the fact that they become more likely, okay? Hindi talaga nila kiniklaim na sila, ganito talaga to. Okay? So yung research natin guys, laging may benefit of the doubt yan, ha? Hindi yung parang, ay, ito kasi lumabas sa research ko, kaya ganito talaga sila. Hindi. Okay? Kaya lang gumagamit tayo. Uulitin ko ha, huwag kayong pasaway. Huwag nating i-assume talaga na sila, ganun talaga sila. More likely lang. Okay? That they become more independent, especially during the pandemic. Kasi pandemic to ginawa. Tingnan nyo naman kung paano nila pinresent talaga yung na present moment. So students were forced to undergo such a transformation in terms of school and education due to the COVID. So, ayan o, nakikita ninyo to adjust in the situation kung paano sila kung paano sila nakaisip ng explanation. Kasi guys, dito talaga you are going to think rationally. Okay? Ito yung highest item. Bakit kaya ito yung highest item? Paano ko kaya siya marirelate sa respondents ko? Uulitin ko, the implication guys should be related to the current status ng inyong respondents. So for example, napunta kayo sa criminology students, kung meron man. Parang wala atang crim students, ay meron, pre-test kung pre-test man. Halimbawa, sabihin natin, crim students, okay, let's say, crim students sila. And then mataas etong kanilang, I'm convinced that I'm able to successfully learn all relevant subject even if it's difficult. Let's say lang ha, bakit kaya? Ano kayang meron sa mga crim student? Bakit kaya willing daw silang matutunan kahit mahirap? O paano tayo makakaisip? Unang-una muna, isa sa mga tip na ginagawa ko kung bakit nakakapag-provide ako ng implication if I do a research. Unang-una, bumabase muna ako sa common sense ko. Okay? O let's say, sabihin natin, bakit kaya? Ay, kasi mahirap yung subject ng crime, ng mga crime siguro. Baka kaya talaga kailangan nilang mag-aral. And then I will do a research regarding this. Mag-search ako sa Google. Bakit masasipag ang mga crime students? Like something like that. So meron na akong guarded na RRL. So start ka muna with the common sense. That's the technique, okay? Ito yung ginagawa kong technique para kung bakit nakakapagkaroon ako ng strong implication sa research. Okay? Nagkakaintindihan po ba? And then after you discuss the highest item, okay, highest weighted mean na item, discuss naman the overall. Ito kasi yung tinatanong ng inyong research. O ano daw ang initial level? So mataas. It implies, kasi strongly agree 3.35. So high, mataas daw ang kanilang attainment level, ang initial level rather. So diniscuss nila. Kung makikita nyo how organized the paper is, first on the first paragraph, they have discussed first, okay, the highest weighted mean regarding sa item. On the second paragraph, they discussed the overall. Diba, hindi sabog-sabog yung thoughts. Napaka-organized. So, kung makikita mo, the total weighted mean is 3.35 with the verbal interpretation of this may indicate ulit, okay, that majority of the respondents in the experiment have a high level of self-efficacy. So, mataas. Okay? So, tingnan natin yung naging implication nila. Since participants are already taking face-to-face classes, it's more likely that their teachers' encouragements and presence in each help them increase their level of self-efficacy. So, tingnan ninyo how rational they reason out. Okay? How rationally it was presented and it was discussed. So, ganun din kasi kayo. Mag-iisip talaga kayo dito. O, bakit kaya mataas ang self-efficacy ng mga crime student? Baka kasi dinedemand ng course. Kasi syempre guys, diba, bawal negative thinker kapag crime ka. Dapat they should be more positive. O, diba, magkakaroon ka ng, dun talaga kayo mag-iisip. So, my tip again, start with your own common sense. Okay? Uulitin ko ha, kapag nag-imply kayo, relate it to your respondents. Kasi kapag generalize ninyo ang pag-e-explain, nawawala ng relevant yung study. Kasi pwede naman nila yan i-explain in
in general ang self-efficacy ng mga tao is ganyan-ganyan, pero hindi. They relate it to their respondents. Does it make sense? Hoy, guys, kapag na master nyo tong XP role group, kung paano ko pinresent, kung paano yung atake, nung pagkaka-explain ko dito, ganun lang din sa control group. Okay, ganun lang din sa attainment level. O, tingnan natin sa attainment level. So, sa attainment level is, tingnan natin kung tumaas. 3.81 tumaas, okay? So bakit ano kayang naging ano nila dito sa pag-attainment level post-test na ibig sabihin nagkaroon na ng kumbaga they have been exposed sa program, okay? So tingnan natin dito. Ang ginawa nila. So dito naman nagkapalitan ng item. Okay? Ang pinakamataas na dito is, ito na, I'm convinced that as time goes by, I will continue to become more and more capable of learning the content of this course. Even if I get distracted in class, I can continue to learn well. So let's see. Tingnan natin ang kanilang implication. So sinabi nila dito, probably daw kasi baka emotionally stable and meron silang mataas na psychological well-being. Okay? So tingnan niyo yung kanilang RRL. Meron daw significant influence sa students' level of self-efficacy and optimistic thinking. Okay? So nakikita ninyo na related pa rin sa mga students, sa grade 12 students. So moreover, the total weighted mean is 3.81, high pa din. Okay? So, tingnan natin yung naging implication nila. So, kaya daw mataas kasi daw presumably, makikita niyo yung mga ginagamit nilang term, hindi na talaga nila ina-assume, pine-presume nila na may positive attitude daw and mental states likely affect their level of self-efficacy. And then, ito yung kanilang implication. Pero tingnan ninyo yung kanilang RRL. That people with good mental health may have better emotional regulation, may be better able to face and accept problems. Diba swak dun sa kanilang explanation? Nag-gets ba kung paano siya ginagawa? Hoy. Anyone? Yes, ma'am. Ganyan lang din ang atake sa pag-i-explain ng pre-test at post-test ng dalawang group. So, dun tayo sa ginagamitan natin ng statistical treatment. Ito na. Okay. So, dito tayo guys sa is there a significant differences between the pre-test and post-test of the experimental group? So, kung makikita ninyo, ang computed t-value is negative 7.571. Okay? Kasi dito guys, the higher the value sa t-value, the higher the differences. However, kasi negative to, so kung titingnan natin, yung t-value niya is medyo mababa. Okay? Wait lang ha, let me confirm it. Kasi, ang alam ko, kapag absolute ang t-value, wait lang ha, so check ko lang. Value guys, absolute value siya. What do you mean by absolute value? So kahit negative siya, kino-consider natin siyang positive. Siguro alam niyo naman yan, familiar naman kayo sa absolute value. Tama ba ako? Sa pag-absolute value, kahit negative yung sign, it's considered positive. Okay, so dito kasi, the higher the value sa t, the higher the differences. So, kung makikita mo kung positive siya, kasi nga absolute value siya, so mataas ang difference. Okay? Mataas ang pinagkaiba. Tingnan natin yung problem 3. Ang sagot kasi dyan, is there significant differences between the pre-test and the post-test of the experimental group? Ang tanong, meron daw bang significant differences sa pre-test and post-test ng experimental group? Kumbaga yung difference ba niya is significant. Meron kasing, yes, may difference, pero hindi significant. Pero ang tinatanong dito, kung yung difference ba is significant. So, based on their
result, it is significant. Paano natin malalaman significant? Didepende tayo kay p-value. Okay? Kapag ang ating p-value, okay, is lower than significant level na 0.05, significant siya. Is 0.00 lower than 0.05? I asking you guys, is it lower? Yung p-value ninyo is 0.05. Is it significant or not significant? Ma'am, 0.5 po. 0.05. Significant din po. Okay, significant pa din. Ano bang ibig sabihin ng significant? Ibig sabihin, yung difference niya is significant. Nagbago talaga. Okay, or may malaki talaga yung kaibahan nila sa isa't isa. Ibig sabihin kasi nito, based sa result natin, dahil experimental group yan, pwede nating i-presume na okay ang naging program natin. Kumbaga, ibig sabihin, may kakayahan talagang makataas. Ipinipresume lang natin yun. Hindi natin sinasabi talaga na, ay, okay na, ang may dahilan kaya yan tumaas is dahil sa aking, dahil nagpa-program kami. Pinipresume lang natin lagi. Okay, ibig sabihin, pwede natin bigyan ng picture na okay ang naging program namin. Kasi guys, kaya ito, ibig sabihin, 0.00 siya, ibig sabihin, 100% accurate siya. Kasi guys, ang p-value natin, dito natin binabase kung ilan yung magiging error sa research. Okay? Halimbawa, ang naging p-value ninyo is 9.98. Ang taas. Ibig sabihin, 98% error siya. 98% out of chances lahat ng bagay. Ito kasi 0-0. Okay, so we can assume 100% na itong lang naman statistically speaking, so 100% accurate yung naging decision ng result, kaya siya significant. Para ma-consider na significant, 5% lang yung error. Okay, nagigets ba ako? Kasi tatanungin yan sa inyo ng panel. Sino yung hindi nakakagets? Barcelona na yun. Medyo basihan din natin ng error. Kung ilan yung error percent ng research. Okay? Dahil kasi dito, based on the result, 0.00, so we can assume 0% yung error. Okay? So, 100% accurate. Siya kasi 0% error eh. Okay? Kaya kung mapapansin mo, kung ang p-value ninyo is 0.78, ibig sabihin nun, 78% error siya. Yung remaining 78 minus 100, math, dito the math, 78, 22. So, 22% lang siya accurate. Kaya nga tayo merong basis na significant level. Dapat, ang ideal, 5% error lang ang ating research. Ang resulta ng research natin. Nagkakainyan kasi explain po yan pag tinanong yan ng panelist. So, nasa same page na ba tayo? Gets na po ba tayo? Nagets ba ako, Barcelona? Ba malalaman kapag reject or accept ang null hypothesis? Ano nga ulit ang null hypothesis natin? Di ba ang null hypothesis natin is negative, very humble. There is no significant differences. Okay? So dahil, sabihin natin, dahil ang p-value natin guys is, which is the 0.0, dahil ang p-value, dito man tayo sa resulta natin, dahil ang p-value natin is mababa sa 0.05. Okay? At ang naging conclusion niya is significant. Nag-a-agree ka ba? Tatanong ko sa inyo, mag-a-agree ba tayo? At pag ang p-value natin is mataas sa 0.05,
Ang magiging conclusion kasi nun is not significant. Tama. Dahil nga not significant siya, nakalagay, there is no significant difference between blah and blah. Tapos ang conclusion mo is not significant. Nag-a-agree ba yung conclusion mo doon sa null hypothesis kapag mataas ang p-value mo sa 0.05? Accept po yung mga Yes, yan, gets. Kaya natin ina-accept ang null. Kasi ibig sabihin, kaya accepted ang null, nag-agree ka dun sa null hypothesis. Okay, gets po ba? Sige, Raya, ano yun? Ma'am, sa ano po, sa pag-accept po nung alternative hypothesis, pwede po bang sabihin instead of accept na fail to reject po yung null hypothesis? Para na lang po hindi tayo mahirapan, i-accept and reject na lang tayo. Okay? Para mas clear siya. Okay? Gets? Basta kapag ang conclusion mo is nag-agree sa null hypothesis, okay, accept siya. Kasi nga nag-agree ka, kaya mo siya tinanggap, nag-base sa resulta. Okay? Guys, pinapasimplify natin yung bagay, ha? Okay. Next, dito tayo sa problem 4. Ang tinatanong naman dito sa control group, pero dun muna tayo pala sa explanation rather. Munti ko nang makalimutan. Okay. So, based sa table, naiintindihan na natin yung table, tama? Kumbaga, hindi na tayo syunga-syunga. Unlike nung unang kita nyo yan kay Sir Herbert, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin yan. Okay. So, kung makikita ninyo, eto na, the table shows the significant difference between the pretest and posttest. Results show that the computed t-value, pinresent lang, 7.71. Okay, ibig sabihin yung t-value natin is mataas, di ba? May difference talaga. At yung difference na yan is significant. Tandaan natin ha, may difference naman talaga. Pero kasi ang tanong, significant ba yung difference or hindi? Magkakaintindihan. Baka kasi magulat kayo na merong mababa yung difference, mababa yung t-value, pero significant. Ang tanong lang kasi, significant ba yung difference? So, hindi tayo babase kung ilan yung value ng t-value. Baka kasi magulat ka, ang t-value mo is 0.02. Ang baba ng t-value, diba? Pero bakit significant pa din? Tandaan natin, si t-value is not dependent on the conclusion. Only p-value does. Okay? Kahit mag-0.0 si t-value, kahit mag-0.001 si t-value, sobrang baba ng difference. Walang case yan sa conclusion. Kasi ang tanong lang naman, significant ba ang difference or hindi? Kasi baka malito kayo, halang baba naman ng t-value, pero ba't ganun significant? Hindi kasi yun doon nakadepende. Okay? So tingnan natin ha. So we could assume that there's a significant differences. So presumably, maano natin na okay, tumaas. Probably because of the program itself. Okay, tingnan natin to. Kung paano nila piniset. So the program and session about watching motivational video, which indicates social persuasion as the two other meditation, plausibly have an impact. Okay? Tingnan yung mga terms nila. Have an impact on student self-efficacy since all items are likely connected to the content of motivational video. So naghanap ulit sila ng another RRL. Okay? So receiving verbal affirmation from other. Okay? So, nakalagay dyan, moreover, words can quickly affect us. Maaari kasi yung motivational videos na yun, nagbibigay ng verbal affirmation sa kanila. Kaya ito yung hinanap nilang RRL. Okay? Kung nakikita ninyo kung paano related yung pagkakapresent nila dito, nagigets mo ba ako? Okay. So, dito tayo sa pangalawa. So, problem 4 tayo. So, is there a significant difference between the pretest and the posttest of the control group? Ito naman, control group. Significant pa din. Tapos, ang taas din ng t-value. 9.273 kasi absolute value yan. So, makikita mo, yung difference nila is significant din. Tingnan natin kung paano nila dito in-explain. Okay. Tingnan
natin. O, tingnan mo yung pinagkaka-explains nila. The student are more likely to have been exposed to other factors. Okay? So, pwedeng, ano yung ginawa nila ditong parang explanation? Na-experience ng difficult task, or successfully accomplishing it, that they can succeed in the future as well. Nagigets ninyo kung paano siya ine-explain? Binibigyan ko lang kayo ng pattern. Okay, gets po ba? Nagigets ba ako? Kaya lagi ko naman siyang nadidiscuss nung prelim pa lang. So kapag nagkaroon ng significances yung control group, you can assume kasi that the participants have been exposed to different factors which might be quote-unquote, might be the reasons talaga bakit nagkaroon ng significant differences. Tatandaan natin guys automatic may difference na yan. Pero kasi the only question, yung difference ba is significant? Okay? Baka kasi malito-lito kayo dyan ha. So doon naman tayo sa pre-test ng experimental group. So I don't need to explain this kasi alam niyo na kung paano siya basahin. So ang pagbabanggain naman natin dito, yung pre-test ng experimental at ng control group. Okay? So, nakalagay dito significant din. Bakit kaya? Maaari kasi kaya significant and difference, they have been exposed to different environments. Okay? Maaari kasi mas strict yung teacher nung section E, mas strict yung teacher ng section B, or lenient lang ng section B. Kaya nga sabi ko sa inyo, in order for you to create talaga a solid implication, start with your common sense. Okay? And then, kapag yung common sense na yan, hanapan ninyo ng RRL. Okay, kung wala, edi wala. Hindi pwede yun. Kung yung common sense na naiisip nyo, walang sumusuport ang RRL, hindi mo pwedeng ilagay yun. Kasi in research, you should be weaponized by literatures. Kasi kailangan lahat ng kiniklaim natin. Okay, as well as here, tingnan natin sa problem 6, meron bang difference sa post-test na to? Imaginein mo, post-test na. Okay. Nag-receive ng treatment sa experimental, si control group, wala. Pero still, significant. So, hanap kayo ng might be the reasons. Pero dapat, guarded ng RRL. Kasi, every claim should be supported by literature. Okay? So, kita nyo dito, experimental and control group. So, bakit kaya significant? Anong meron? Knowing nakareceive ng treatment sa experimental. Si control group, hindi naman nakareceive ng treatment. Pero bakit meron pa rin differences? Kasi ang ideal talaga, ideal lang, quote-unquote ideal. Pero not exactly ideal talaga. Quote-unquote lang. Kasi diba, kung talagang very effective ang inyong program, dapat ang post-test ng experimental at ng control significant. Tama? Dapat may pagbabago din. Kasi syempre, nag-receive ng treatment. Okay? Nag-receive ng treatment kasi sa experimental, si control group hindi naman. Kaya dapat may pagbabago. Okay? So, pwede natin itong i-assume, guys, na probably kasi effective talaga yung treatment. Kasi post-test na to eh. Nagigets nyo ba ako? Guys, nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Ginawa nila dito, paano yung in-explain nila? Okay? Explain dito yan. Okay, pero more likely kasi pwede nyo ding ilagay dito na meron kasing intervention si post-test, si experimental group rather. Kaya siguro nagkaroon din talaga ng changes. Okay, pwede nyo siya kasi dito hindi nila na-mention dito yun. Okay? So, tingnan din, ganun lang siya. Okay, gets ba ako kung paano siya ipepresent? Hoy. Sige.
yan para hindi kayo malito. Huwag mong pakialaman yung resulta ng 5. Kung anong resulta ng 6, doon ka lang mag-focus. Thank you po, ma'am. Okay, gets? Kasi actually, kahit sa MA ako, nalilito yung iba kong classmate. Kasi ako may background ako sa stats. Favorite subject ko kasi to. Okay? So, nalilito sila. Bakit ganun yung t-value? Magkaiba kasi yun. Independent sila sa isa't isa. Okay? So, dito, kagaya nito, ang post-test, ang baga attainment level, diba, post-test, ng XP at control is significant. Kagaya nga nang na-mention ko kasi, probably may kinalaman din kasi yung kanilang na-expose. Madali kasing gawan ng implication kapag effective yung program based sa result, okay? Madali talagang gawan. Kasi syempre, kaya nga naman to nagkaroon ng significant difference probably kasi yung isa nag-receive ng treatment, yung iba hindi. Ito not significant. Paano mo to dedepensahan ngayon? Paano mo sasabihin, bakit kaya ganun? Walang pinagkaiba. O, bawa, let's say sabihin natin not significant to. What would be the implication na pwede mong ilagay? Bakit kaya yung difference nila hindi significant? Siyempre, iba-iba naman kasi din. Okay? Sabihin natin, pwede na iba-iba din naman kasi yung experiences ng mga tao eh. Pwedeng magkahalintulad sila, pwedeng magkaiba. So, doon ka syempre more likely sa similar way nagkakainihan. So, hanapin mo yung common ground, okay, nung mga respondents mo. Kasi not significant eh. Nagkakaintindihan ba? Yes po, ma'am. Thank you. So, ayun, hanap kayo ng similar way. No? Walang pinagbago, hindi significant yung difference. So, yung ano nila, not significant. So, gets ba dito? Kung paano siya ipapresent. Anyone, kung sino hindi makagets, kasi I will no longer entertain questions sa chat. Hindi, huwag nyo akong pag-explain yun sa chat. Doon na tayo sa itong 5 madali lang. Itong summary na to, guys. Sasabihin mo lang dito, may ano to, binigyan ko sila dito ng pattern. Summary, ang dali lang yan. Sabihin mo lang yung objective. Okay, ano ba yung objective? Malaman lang natin, di ba? Kung yung causal, may cause and effect pa. Okay, yung hypothesis, formulated lang siya in null form. Okay? Tapos dito, kung ano yung scale na ginamit ninyo. Ayan. Ano yung ibig sabihin ng scale na yan? Okay, pinabalidate nyo lang din yan. Kindly follow the pattern ng summary of findings. Siyempre guys, iba-iba kayo dahil iba-iba naman kayo ng resulta. Kaya't iba-iba rin naman tayo ng process. So ito kasing 5, madali lang to dahil copy-paste lang to. I-explain ko sa inyo kung bakit copy-paste lang. Okay. So dito, sa summary of the findings, kung makikita ninyo, di ba? In terms of the initial level of self-efficacy of XP, nakalagay dyan, highest weighted mean is 3.0. With verbal interpretation ng strongly agree. So kung makikita ninyo, di ba, kung ano lang din naman nakalagay dun, wala lang implication to, yung talagang findings lang, ayun lang nakalagay. Kaya nga copy-paste lang to. Kung ano lang nilagay nyo dito, sa chapter 4, kung ano lang yung naging resulta nun, ilalagay nyo lang yung highest weighted mean and the total, ayun na yun. So walang kahirap-hirap ang chapter 5. As in, ito nga yung favorite kong chapter. Okay, ito nga yung favorite kong chapter kasi copy-paste lang to. Copy-paste ko lang sa chapter 4. Okay? So number 3, ganun lang din yan. Okay, kung titignan ninyo, ilan yung summary of findings? 8. Kasi 8 yung SOP natin. Okay? So, copy-paste lang yan. Walang kahirap-hirap yan. So, dito naman sa conclusion, ganun lang din sa conclusion. However, dito nga lang, nakasummarize lang. Kung anong nilagay mo, okay? Kung anong nilagay mo dito sa chapter 4, di ba? Isa-summarize mo lang to. Okay, sa-summarize mo lang yan, kumbaga paiikliin mo lang siya.
Kung dito madaming implication, dito very direct na lang sa conclusion. Kasi kino-conclude mo lang naman. Gets? Gets mo ba? So, copy paste. Gets? So, sa chapter 5 kasi, ang mag-iisip ka lang sa recommendation. Kung sino yung nasa significance of the study, kung sino yung group of people nasa significance of the study, sila lang din yung nasa recommendation. Diba sa significance of the study nasa chapter 1, student, parents, teachers, and future researchers. So, ano yung pwede mong ma-recommend sa kanila? Okay? So, sa future researchers, anong pwede mong ma-recommend? Pwede nilang i-try yung ibang variables naman na related, or pwede nilang i-try yung ibang experimental design, the quasi, or hindi kaya pwede nilang i-try yung ibang programs, lalo na kung wala namang significant differences. So, ang chapter 5, guys, is very easy. Kapag nagawa mo na si chapter 4, wag mo nang problemahin si chapter 5. Ang poproblemahin mo lang is yung recommendation. Gets? Lang muna nating asikasuhin si appendices. Wag muna yon. Ayun na lang muna. Let's do this one at a time. Gets ba? Ma'am, may questions lang po. Standards ng control. Ha? Ate, can you explain it further? Hindi ko mag-gets. I don't know kung ano yung ibig mong sabihin. Sige. Do you think, sa ano ba, are you pertaining ba to chapter 4? Kasi guys, kung anong sa research niyo, you have to put everything. Baka po ma'am magkaiba daw ng year level. Anong magkaiba